Inampon ni Dr. Daniel ang tatlong magkakapatid na lalaki na inanod ng baha at dinala agad sa ospital. Ngunit paano kung matuklasan niya na may kaugnayan ang kanyang dating kasintahan sa mga batang ito? Ano nga kaya ang tunay na nangyari? Habang abala si Daniel sa kanyang opisina, bigla siyang napahinto sa ginagawa nang makita ang kanyang kapatid na si Emily na dali-daling pumasok, halatang nagmamadali. Ano bang nangyari, Emily? Tanong ni Daniel, may halong pag-aalala. Kuya, kasi naman sagot ni Emily, halatang kabado. Huminga ka muna ng malalim bago ka magsalita. Nahihilo ako sa bilis ng kilos mo, mahinahong reklamo ni Daniel habang sinusubukang kalmayan ang sitwasyon. Sumunod naman si Emily at huminga ng malalim bago naupo sa bakanteng upuan malapit sa mesa ng kanyang kuya. May tatlong batang lalaki na iniwan sa labas ng ospital. Duguan sila, kuya, sabi niya, halatang nag-aalala. Ano? Nagamot na ba sila? Tanong ni Daniel na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Oo, kuya. Nadala na sila sa emergency room at ginagamot na. Salamat sa Diyos, buhay pa ang tatlo, sagot ni Emily, may bahagyang ginhawa sa kanyang tinig. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Marami bang sugat? Tanong ni Daniel, hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha. Gasgas lang naman ang karamihan, kuya. Mabuti na lang at hindi malala. Pero wala bang nakakita kung sino ang nag-iwan sa kanila? Pakicheck na lang ang CCTV footage. Utos ni Daniel na may determinasyon. Wala, kuya. Bata na lang ang nadatnan ko sa labas. Ako mismo ang nakakita sa kanila. Bibili lang sana ako ng snacks, pero nakita ko sila doon, paliwanag ni Emily. Sige, Emily, pakisuri na lang ang footage, sabi ni Daniel bago bumalik si Emily sa kanyang trabaho. Bandang hapon, natapos na ni Daniel ang kanyang mga gawain kaya naisipan niyang puntahan ang mga bata. Ayon kay Emily, nailipat na ang mga ito sa isang kwarto matapos ang paggamot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Agad niyang napansin ang tatlong hospital bed na inuukupan ng mga bata. Malalaki na pala ang mga ito, halos nasa edad 12, sa halip na 5 taong gulang tulad ng una niyang inakala. Mahimbing na natutulog ang tatlo, parehong may benda ang mga noo. Habang tinitignan ng mga bata, bumukas ang pintuan at pumasok ang isang nurse. Nagkatinginan sila at ngumiti ang nurse. Kamusta sila? Tanong ni Daniel. Okay na sila, Doc. Hindi naman malalim ang mga sugat nila, sagot ng nurse na may mahinahong tono. Mabuti naman. Sa tingin mo, ano kaya ang posibleng nangyari sa kanila? Tanong ni Daniel na puno ng pag-usisa. Hindi ko masabi, Doc. Pero maaari naman nating tanungin ang mga bata kapag nagising sila. Mukhang nasa tamang edad na rin sila para makapagkwento. Nakakatuwang isipin, sa isang pagbubuntis, 3 agad ang lumabas. Kawawa naman sila. Sigurado akong sobrang nag-aalala na ang kanilang mga magulang, sagot ng nurse na may halong lungkot at awa. Opo, mukhang bukas kapag nagising sila, maaari na nating malaman ang kanilang address. Pakiusap, paki-cover na rin ang kanilang bill, mahinahong sabi ni Daniel. Noted po, Doc. Magalang na sagot ng nurse. Maya-maya, naiwan si Daniel sa loob ng kwarto. Nakangiti siyang nakatingin sa triplets habang tahimik silang natutulog. Napansin niya ang kanilang magkaparehong mukha, ang tanggos ng kanilang ilong, at ang perpektong hubog ng kanilang mga labi. Hindi niya maiwasang humanga sa kanilang kagwapuhan. Samantala, sa kabilang banda, pabalik-balik na naglalakad si Sofia sa harap ng kanilang bahay. Kakahinto lang ng ulan, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang kanyang mga anak na kasama ng kapatid niyang si Nathan. Lumabas lamang ang mga ito upang bumili ng kailangan sa bayan, ngunit hindi pa bumabalik, kaya nagsimula na siyang mag-alala. Maupo ka nga, anak. Sumakit na ang ulo ko sa kakapanood sa'yo, reklamo ng kanyang ama, si Henry, na nakaupo sa balkonahe habang pinagmamasdan siya. Hindi ko maiwasan, tay. Kanina pa sila umalis, pero hanggang ngayon wala pa rin. Kinakabahan na po talaga ako, sagot ni Sofia, halatang balisa. Huwag kang mag-alala, baka naabutan ng ulan sa bayan, kaya naghanap ng masisilungan. Uuwi rin yan, mahinahong sagot ni Henry, sinusubukang pakalmayan ang anak. Sana nga po, tay, tugon ni Sofia, ngunit hindi pa rin mapakali. Makalipas ang 1 oras ng paghihintay, si Nathan lamang ang dumating.
Agad siyang sinalubong ni Sofia, bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Nasaan ang mga bata? Tanong niya, habang nagsisimula ng kabahan. Pasensya na, ate. Nagkahiwalay kami. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at bumaha. Inanod kami, at hindi ko na sila nakita. Umiiyak na paliwanag ni Nathan habang naiiling. Ano? Hindi yan magandang biro, Nathan. Nasaan ang mga pamangkin mo? Bakit ka umuwi nang wala sila? Sigaw ni Sofia, habang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko sinasadya, ate. Pero babalikan ko sila ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan, mariing sagot ni Nathan. Diyos ko, Nathan, bakit hindi mo sila iningatan? Mga anak ko sila, humahagulgol na sabi ni Sofia, sabay tingin sa kanyang ama. Anak, SHH, kalma ka muna, sabi ni Henry, nilapitan siya at niyakap ng mahigpit. Walang mangyayaring masama sa mga apo ko. Hahanapin natin sila, dagdag pa nito. Habang umiiyak si Sofia, napaluhod si Nathan sa harap niya, hawak ang kanyang mga kamay. Patawad, ate, hindi ko sinasadya, aniya. Alis na muna ako, hahanapin ko sila, sabi ni Nathan, tumayo, at naglakad palayo. Naiwang umiiyak si Sofia habang nakatingin sa langit. Diyos ko, sana po walang masamang nangyari sa mga triplets ko. Hindi ko kakayanin kung mawala sila, bulong niya. Samantala, maagang pumasok si Daniel sa ospital kinabukasan. Gusto niyang makita agad ang triplets at masigurong maayos ang kanilang kalagayan. Habang papalapit siya sa kwarto ng mga bata, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Emily. Kumain ka na ba, kuya? Tanong ni Emily. Hindi pa, gutom na rin ako, sagot ni Daniel. Tamang-tama, may hinanda akong pagkain sa opisina mo. Tara, kain tayo, sabi ni Emily, may ngiti sa labi. Salamat, hanggat hindi pa ako nag-aasawa, huwag kang magpakasal para may mag-aasikaso pa rin sa akin, pabirong sabi ni Daniel. Kahit magpakasal pa ako, kuya, hindi magbabago ang nakasanayan kong gawin. Mahal kita, kaya hangad ko palagi ang kaligayahan mo, sagot ni Emily, puno ng pagmamahal. Pagkatapos nilang kumain at magkwentuhan, bumalik si Daniel sa kwarto ng triplets. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng tatlong bata, gising na at nakangiti. Good morning po, Doc. Ako po si Lucas, ang panganay. Ito naman po si Ethan, at ang bunso namin si Noah, magalang na pakilala ni Lucas. Masaya akong makita kayong gising na. Ako naman si Dr. Daniel. Mukhang muntik na tayong magkapangalan, Noah, sagot ni Daniel, sabay kindat sa bunso. Salamat po sa pagkupkup sa amin at sa paggagamot. Magkano po pala ang bill namin? Tanong ni Noah, halatang matalino. Huwag ninyong alalahanin ang bayad. Ako na ang bahala doon. Ang mahalaga ay gumaling kayo, sagot ni Daniel, nakangiti. Talaga po, salamat po, pero babayaran po namin yan kapag nakapagtapos na kami, sabi ni Ethan, nakangiti rin. Habang pinagmamasdan ni Daniel ang triplets, napansin niya ang kanilang magkakaibang personalidad, si Lucas, tahimik at responsable, si Ethan, palabiro, at si Noah, matured mag-isip. Napangiti siya, iniisip kung paano kaya ang magkaroon ng sariling anak. Huwag kang ang ipal dyan, Ethan. Sabi na nga ni Doc na sagot na niya ang bayarin, tapos ang dami mo pang sinasabi. Huwag kang magbigay ng kondisyon. Hindi mo pa nga sigurado kung makakapagtapos tayo ng pag-aaral dahil tamad ka. Wala ka naman kasing ginagawa sa mga takdang aralin mo, nakasimangot na sabi ni Noah sa kanyang kapatid. Grabe ka naman, binisto mo pa talaga ako, naiiling na sagot ni Ethan, halatang nahihiya. O siya, tama na yan. Busog na ba kayong tatlo? Tanong ni Dr. Daniel, na may halong ngiti. Opo, Doc, binilhan po kami ni tita ng Jollibee. Ang sarap po, ang dami naming nakain kasi sa probinsya po, puro gulay lang kami doon, masiglang sagot ni Jerry, habang nakangiti. Ang daldal mo naman, kung ano-ano na lang sinasabi mo. Gusto mo pa talagang ipaalam sa lahat ang hirap ng buhay natin, sita ni Noah, na halatang nahihiya. Ano ka ba? Sinagot ko lang naman ang tanong ni Doc, naiiling na sagot ni Jerry, na may bahagyang ngiti. Tumigil na nga kayong dalawa. Kahit saan tayo makarating, ang ingay nyo talaga. Nakakahiya kayo, sabi ni Lucas, ang pinakamatanda sa triplets, na halatang naiinis. Pasensya na,
Kuya, agad namang humingi ng paumanhin si Noah. O siya, magpahinga na muna kayong tatlo. May pag-uusapan tayo mamaya, sabi ni Dr. Daniel, habang nakangiti. Napangiti rin siya sa kanilang masayang diskusyon. Tumango ang tatlo at bumalik sa kanilang higaan matapos iligpit ang kanilang pinagkainan. Isang linggo na ang lumipas simula nang ma-confine sa ospital ang triplets. Isang araw na lang ang hinihintay bago sila ma-discharge. Sa panahong iyon, maraming tanong si Dr. Daniel sa mga bata tungkol sa kanilang mga magulang o kung paano makokontak ang kanilang pamilya. Ngunit ayon sa mga bata, wala raw cellphone ang kanilang ina, at hindi rin daw nila kabisado ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nalaman din ni Daniel na inanod pala ng baha ang triplets, nawalan ng malay, at hindi nila alam kung sino ang nagdala sa kanila sa ospital. Dahil dito, napagdesisyonan niyang sa kanya muna maninirahan ang mga bata hanggat walang magulang na mag-claim sa kanila. Nagpasya rin siyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa mga nawawalang bata upang mahanap ang kanilang mga magulang. Busy ka, kuya? Tanong ni Emily, kapatid ni Daniel, nang makita siya. Hindi naman masyado, may i-discuss lang ako sa'yo, sagot ni Daniel, habang nakaupo. Sure, tanong ni Emily, na halatang nag-aalala. Patawarin mo ako sa nagawa ko, kuya, pero nagduda lang kasi talaga ako dagdag pa niya. Napakunot noo si Daniel. Ano yung sinasabi mo? Parang kinakabahan ako dyan Umayos ka nga, sabihin mo na kaagad, wala nang pasikot-sikot. Pasikreto kitang kinuha ng DNA sample, pati na rin ang triplets, prangkang sabi ni Emily. At bakit? Alam mo bang mali ang ginawa mo? Wala kang consent mula sa parehong partido, galit na sagot ni Daniel, habang nakakunot ang noo. Ano naman kaya ang drama ng babaeng to? Bulong niya sa sarili. Alam ko, kuya, pero hindi kasi ako matahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kasi tignan mo, ang tagal ko nang napapansin na ang mga bata, parang may resemblance sa'yo noong bata ka pa. May picture pa nga ako sa'yo noon sabi ni Emily, habang inilalabas ang isang puting sobra. Buksan mo yan, kuya. Tingnan mo ang resulta, sabi ni Emily, habang iniabot ang sobra. Nakita mo na ba ang laman nito? Tanong ni Daniel, habang hawak ang sobra. Hindi pa. Kita mo namang nakasealed pa yan, sagot ni Emily. Habang binubuksan ang sobra, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Nang makita niya ang resulta, nanlaki ang kanyang mga mata. 99.99% ang resulta ng DNA test, anak nga niya ang triplets. Napaupo siya, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Kuya, anong resulta? Tanong ni Emily, na halatang kinakabahan. Positive. Tama ang kutob mo, mahinang sagot ni Daniel, habang nakatitig sa papel. Sabi ko na nga ba? Isipin mo na agad kung sino sa mga ex mo ang posibleng nabuntis mo, sabi ni Emily, na may halong biro. Loka ka, hindi naman ako babaero, sagot ni Daniel, habang naiiling. Baka naman yung matagal mong naging girlfriend noon. Posibleng nabuntis siya bago kayo naghiwalay, sabi ni Emily, habang nakatitig sa kapatid. Biglang pumasok sa isip ni Daniel ang pangalan ni Sofia, ang kanyang unang pag-ibig. 4 na taon din silang magkasama bago sila naghiwalay dahil sa malaking hindi pagkakaintindihan. Posible kayang si Sofia ang ina ng triplets. Ito ang nais niyang alamin. Bandang hapon, pinirmahan na ni Daniel ang discharge papers ng mga bata. Habang nasa labas na sila ng ospital, hindi napigil ang yakapin ni Daniel ang 3 bata. Gumanti naman ng yakap ang mga ito, na tila walang pagtataka. Sa loob ng kotse, napansin ni Daniel ang saya ng triplets habang nakatingin sa paligid. Hindi ba kayo nalulungkot dahil hindi nyo kasama ang nanay nyo? Tanong ni Daniel, habang nagmamaneho. Nalulungkot po kami, Doc, pero hindi namin kabisado ang daan pauwi. Baka baha pa rin po doon, at marami pang sapa na dadaanan. Nag-aalala na po kami kay nanay, sagot ni Noah, na halatang malungkot. Sa isip ni Daniel, posibleng kinuha ni Sofia ang pangalan niya bilang inspirasyon sa pangalan ng bunsong anak. Bagaman hindi pa ito napatutunayan, ramdam ng puso niya na si Sofia ang ina ng mga bata. Wala po kaming Henry, Doc. Si Lolo lang po ang kasama namin sa bahay, pati ang tiyuhin naming binatilyo, sagot ni Lucas, na halatang seryoso. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa manibela. Nasaan ang tatay nyo? Tanong niya. Hindi po namin alam.
Lumaki po kaming hindi siya nakakasama. Hindi rin po namin tinanong si nanay dahil parang ayaw niyang pag-usapan, sagot ni Ethan, na halatang nag-iisip. Noah, tumigil ka na nga dyan. Lagot ka talaga kay nanay. Ang daldal mo kasi, sabi ni Noah habang nakasimangot. Kasi naman, nagtatanong si Doc Daniel kaya sinasagot ko lang, mahinahong sagot ni Jerry. Pero kahit pangalan o larawan, wala man lang sinabi sa amin si nanay, dagdag naman ni Lucas, halatang nagtataka. Okay lang yan, ang mahalaga ay lumaki kayong mabubuting bata. Hindi naman nagkulang ang nanay nyo sa inyo, hindi ba? Sabi ni Daniel habang nakangiti. Opo, mahal na mahal po kami ng nanay namin, sagot ni Jerry, ngunit ramdam ni Daniel ang bigat ng emosyon sa kanilang mga salita. Napansin niyang namimigat ang kanyang dibdib, tila malapit nang maiyak sa naririnig mula sa mga bata. Ano nga pala ang pangalan ng nanay niyo? Tanong ni Daniel, pilit na pinipigilan ang emosyon. Sofia Alonso po, sagot ni Lucas. Bagaman ramdam na ni Daniel na anak niya ang triplets, iba pa rin ang pakiramdam kapag may kumpirmasyon. Unti-unting umusbong ang galit sa kanyang puso dahil ilang taon ding itinago ni Sofia ang mga bata sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, lalo na't naging maayos naman ang kanilang paghihiwalay noon. Sa sobrang damdamin, hindi niya namalayang naapakan niya ng malakas ang silinyador ng kotse, dahilan upang biglang bumilis ang takbo nito. Nang mapansin niya ito, agad niyang binawasan ang bilis ng sasakyan. Okay lang po ba kayo, Doc? Napabilis po kasi ang takbo ng kotse kanina, tanong ni Lucas, halatang nag-aalala. Pasensya na, may naalala lang ako, mahinang sagot ni Daniel, pilit na mumingiti upang hindi mag-alala ang mga bata. Anak niyo po ba? Nasaan na sila ngayon? Tanong ni Lucas, puno ng inosenteng kuryusidad. Nasa nanay nila. Nagkahiwalay kasi kami kaya hindi sila lumaki na kasama ko, sagot ni Daniel, halatang may lungkot sa tono ng kanyang boses. Ganun po ba? Kaya pala nalulungkot kayo, saad ni Jerry, na parang nakikiramay sa damdamin ni Daniel. Opo, tipid na sagot ni Daniel habang pilit na pinipigilan ang emosyon. Huwag kayong mag-alala, Doc. Habang wala pa sa piling nyo ang mga anak nyo, kami na muna ang papalit sa pwesto nila. Kami na muna ang mga anak nyo, masayang sabi ni Noah, sabay yakap ng mahigpit kay Daniel. Maraming salamat, napakabait nyo talaga, sagot ni Daniel, halatang naantig sa sinabi ng mga bata. Malayo pa ba ang bahay nyo, Doc? Kanina pa kasi tayo hindi humihinto, tanong ni Lucas, na mukhang sabik na makarating. Malapit na tayo, sagot ni Daniel, sabay ngiti habang tinitingnan ang triplets. Sa kabila ng lahat, gustong-gusto na talaga niyang sabihin na siya ang ama ng mga ito, ngunit pinipili niyang maghintay at magbigay respeto kay Sofia. Siya nga pala, kamusta naman ang buhay niyo sa bukid? Tanong ni Daniel, pilit na binabago ang usapan. Nako, sobrang hirap po, Doc. Ilang milya pa ang nilalakad namin para makarating sa paaralan, sagot ni Jerry, na halatang napapagod sa alaala. At least nakapag-aral kayong tatlo, saad ni Daniel, pilit na pinapalakas ang loob ng mga bata. Kaya nga po, pero nakakapagod din po kasi, lalo na't palagi na lang gulay ang ulam namin. Ngayong ganito ang nangyari, sigurado akong baka na drop out na kami. Paano na ang future namin? Mas lalo po kaming maghihirap, sabi ni Ethan, sabay kamot sa ulo. Hoy, lagot ka kay nanay, kuya. Masyado kang madaldal. Nagrereklamo ka pala. Magpasalamat ka na lang dahil ginagawa niya ang lahat para buhayin tayo, sita ni Noah, halatang naiinis. Tayo lang naman ang nandito, at saka hindi rin naman niya maririnig. Pero kasi bilang bata, gusto rin naman nating kumain ng masasarap na pagkain, sagot ni Ethan, na parang nanghihiling. Mahirap nga ang buhay kaya walang masarap na pagkain sa pagkainan. Maging kontento na lang tayo, saad ni Lucas, na tila mas mature sa kanilang lahat. Napailing na lamang si Daniel, habang nakikinig sa mga hinaing ng mga bata. Naaawa siya sa kanilang kalagayan, ngunit sa loob-loob niya, ngayon na nandito na siya, hindi niya hahayaang hindi maranasan ng mga ito ang magandang buhay. O siya, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Mahirap talaga ang buhay, pero kapag nag-aral kayong mabuti at nakapagtapos sa kursong gusto nyo, makakaahon din kayo. Tandaan nyo yan. At saka, huwag kayong magreklamo sa kung ano man ang kayang ibigay ng nanay nyo.
Kung tutuusin, maswerte nga kayo dahil binubuhay kayo ng nanay nyo na masipag. Nakita nyo kung gaano kaganda ang mundo, at malaking bagay yun, di ba? Mas masasaktan ng nanay nyo kapag nalaman niyang hindi kayo masaya o kontento sa mga sakripisyo niya. Basta hanggat nasa bahay ko muna kayo, makakain nyo lahat ng masasarap na pagkain. Sabihin nyo lang sa akin kung ano ang gusto nyo, saad ni Daniel, puno ng pag-aalaga. Talaga po, Doc, maraming salamat po, sabay-sabay na sagot ng tatlo, halatang masaya. Walang anuman, basta magpakabait lang kayo palagi, sagot ni Daniel, sabay ngiti. Makalipas ang ilang oras, narating din nila ang bahay ni Daniel. Nauna nang bumaba si Giovanni upang buksan ang malaking gate para maipasok ang sasakyan. Hi, kuya, bati ni Emily, na nakatayo sa harap ng bahay. Napakunot ang noo ni Daniel. Kailan ka pa dumating? Akala ko naka-duty ka ngayon. Maaga akong umalis, kuya. Binilhan ko ng damit ang mga bata habang nandito sila, sagot ni Emily, na kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa triplets. Salamat sa lahat ng tulong mo, Emily, sagot ni Daniel, halatang nagpapasalamat. Walang anuman, kuya. Ang dami kong ang pinamili. Ano po yung iba dyan bukod sa damit, Tita Shine, tanong ni Lucas, na halatang sabik malaman. Uupo kayong tatlo dito sa tabi ko. Marami akong binili para sa inyo, panigurado kong magugustuhan nyo. Nakita nga ni Noah N na may 3 karton ng gadgets na nilabas si Emily mula sa isang paper bag. Ano po to, tita? Tablet ang tawag dyan. Mas malaki pa sa cellphone. Pwede kayong maglaro gamit yan, basta mag-download lang kayo ng gusto nyong laruin. Talaga po, matagal na po naming pangarap magkaroon ng ganito. Maraming salamat po, tita, nakangiting sambit pa nga ni Noah. Sumunod naman ang 2 bata na yamakap dito. Natutuwa namang makita ni Daniel na close na nga kaagad ang 3 sa isa sa mga kapamilya niya. Mahal ko kayong 3. Deserve nyong magkaroon ng maagang regalo mula sa akin. Lalo na't malapit ng magpasko, sagot pa nga ni Emily. Kaya lang, tita, baka hindi namin to madadala kapag umuwi kami sa bukid baka po magalit si nanay mahina hong sabi ni Ethan. Ako na ang baalang kumausap sa nanay nyo. Okay, pero bago nyo magamit yan, magpalit muna kayo ng bagong damit sa kakain tayo ng masarap na hapunan. May binili akong ternong pantulog sa inyong 3 at may mga sapatos din at bagong damit para kapag nakauwi kayo sa bahay nyo, may bago kayong gamit pagpasok ng klase ulit, masayang sagot nga ni Emily. Nako, ang galante mo naman po, tita. Sobrang dami mong regalo. Bumabawi lang si Tita Shine. Sige na, maya-maya pa, pumasok na nga ang kapatid sa kusina. Uy, magbihis na raw kayo, sabi ng tita nyo, natatawang saad naman ni Daniel. Sige po, pero tumalikod po muna kayo, Tito Daniel, nahihiya kami, reklamo naman ng isa sa mga triplets na si Lucas. Aba, pareho lang naman tayong lalaki dito Wala pa po kasi kami sa tamang edad kaya maliit lang, natatawang sagot pa nga ni Ethan. Hoy, huwag kang ang bastos dyan. Kuya, magbihis ka na nga, sabi naman ni Noah na binatukan nga ang kapatid. Itong batang to talaga, kulang sa aruga palagi. Anang ate. Sinisita, mahihiling nga, nasagot ni Jerry. Makalipas ang ilang minuto, sabay na nga silang lahat na kumain sa kusina. Ito ang unang beses nagkaroon nga ng masayang atmosphere ang kanyang bahay. Minsan lang kasi siyang umuwi rito at sa ospital na nga halos naglalagi nga si Daniel at hindi naman sila magkasama ni Emily sa iisang bahay. Napuno tuloy ng tawanan at usapan ng pagkainan dahil sa triplets na anak niya. Sa kabilang banda, sobra naman ang lungkot na nararamdaman ni Sofia. Wala siyang maayos na tulog at kain dahil sa pag-iisip kung nasaan na nga ba ang kanyang mga anak. Para na nga siyang zombie kung kumilos at nangingitim na nga ang ilalim ng kanyang mga mata. Palagi na lang siyang nakaabang sa balkonahe ng kanilang bahay at umaasa na sana'y umuwi nga ng ligtas ang kanyang triplets, ang pinakamamahal niyang mga anak. Ang kanyang Henry at kapatid halos hindi na nga niya makita sa buong bahay dahil araw-gabi humihinto nga sa paghahanap sa mga bata. 2 linggo na ang lumipas pero hindi pa rin nahahanap ang mga ito pero hindi naman pwedeng dito lang siya sa bahay nakatunganga at palaging naghihintay ng balita. Kaya napagpasyahan nga niyang lumuwas ng bayan at magtanong-tanong sa mga tao doon. Kung gusto niyang libutin ang buong bayan para hanapin ang mga anak ay gagawin niya,
maibalik lamang ang mga ito. Napuntahan na nga niya ang eskwelahan kahapon, nakausap ang guro na baka kung pwede ay exempted na lang muna ang mga ito habang nawawala pa. Buti na lang pumayag ang teacher dahil naiintindihan naman ang nararamdaman niya bilang nanay. Naligo muna siya saka nagbihis habang bitbit ang maliit na sling bag na wallet ang laman sa kalitrato ng mga anak niya. Pagdating niya sa bayan ay nagtanong-tanong na nga siya sa bawat mga taong nadaraanan niya at ipinakita ang litrato ng mga anak. Pero dismayado siyang nalaman na hindi nakita ng mga ito dito sa bayan na palaboy-laboy hanggang sa inabot na nga siya ng gabi. Hindi nga niya alam kung ano ang gagawin, sobrang lungkot nga niya. Kapag hindi niya makita sa susunod na linggo o buwan, kailangan na talaga niyang lumapit sa mga pulis at magpatulong. Sa mga sunod na araw, bumalik ulit sa bayan si Sofia araw ng Lunes. Nagbabakasakali na naman siyang mahanap ang triplets. Moalang-galang lang po, Manong. Pwede po bang magtanong? Tanong nga ni Sofia. Ano yun, Neng? Baka nakita niyo po yung mga batang to. 3 linggo na po kasi silang nawawala. Nag-aalala na ho ako, sagot nga ni Sofia. Teka lang, parang pamilyar sa akin ang mga batang to, sabi nga ng matandang lalaki at tinitigan nga ng mabuti ang litrato. Parang hindi na yata malinaw ang paningin ng matanda. Totoo po, saan niyo po nakita, Manong? Sabihin niyo na po sa akin, maawa po kayo, tanong nga ni Sofia. Akong nagdala sa 3 to sa ospital nadaanan ko kasi sila sa daan sa bukid na duguan at walang malay kaya yun, dinala ko sila kaagad sa bayan. Kaya lang wala na akong balita sa kanila pagkatapos ng araw na yun dahil basta ko na lang silang iniwan sa labas ng ospital dahil nagkaroon din ako ng emergency, sagot nga ng matanda. Talaga po, Manong. Saan po yung ospital? Pwede mo po ba akong samahan? Tanong nga ni Sofia. Sige ba, Tara, sagot ng matanda at nagpatiuna na nga sa paglalakad. Sumunod na nga rin si Sofia at nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Tuwa, takot, kaba dahil hindi niya pa alam kung nakaligtas ba ang mga anak sa nangyari kaya naman kinakabahan talaga siya. Tumawid nga sila sa kabilang parte ng daan. Tinuro nga ng matandang lalaki ang ospital sa may dekalayuan. Diyan ko sila dinala. Konting paalala lang ineng, kahit gaano ka man ka-busy bilang nanay, sana huwag mong papabayaan ang mga anak mo sa susunod. Maraming salamat, Manong. Kumuha nga siya ng pera at ibinigay sa matandang lalaki pero hindi nito tinanggap. Hindi ako nagpapabayad sa tulong na ginawa ko sa kanila, mas magiging masaya ako kapag nalaman kong ligtas sila. Sige na, puntahan mo na sila. Tinatanaw na nga lamang ni Maria ng matanda habang naglalakad palayo. Nagpasalamat nga siya at pumunta na nga siya sa ospital pagkatapos noon. Magandang umaga. Itatanong ko lang sana kung may triplets bang batang lalaki na isinugod dito noong last 3 weeks lang, nasa 12 years old na nga ang edad ng mga to, nakangiting tanungan ni Sofia. Meron ma'am. Sandali lang po muna kayo doon sa waiting area ha. Tatawagin ko lang si Doc para siya ang kumausap sa inyo. Hintayin mo lang ng kaunti dahil may operation pa nga siya ngayon, magiliw nga nasugot ng babaeng nurse. Salamat. Maya-maya lang, naupo na nga lang siya sa waiting area. Hinihintay nga ang doktor na pwedeng makausap. Napapakitkat na nga lamang siya sa kanyang mga kuko dahil ilang araw na nga rin siyang sabik na may akap ang mga anak. Bigla siyang napatayo nang makita ang isang lalaki na suot nga ang doctor's SL gown na papalapit sa gawin niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Kahit 2 taon na nga ang nakalipas, hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking to. Hindi maiwasan ni Sofia ang matakot dahil baka malaman ng lalaki na anak nilang dalawa ang triplets na dinala sa ospital. So, ikaw pa lang ang naghahanap sa akin, seryosong sabi nga ni Daniel habang nakatingin kay Sofia. Nasaan ang anak ko, Doc? Tanong ni Sofia seryoso. Sofia, kinakausap mo ako ngayon na parang hindi mo ako kilala. May 4 na taon din naman tayong pinagsamahan dati, sagot nga ni Daniel. Please lang, Doc Daniel, hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ang nakaraan nating dalawa. Nandito ako para makita ang mga anak ko at maiuwi sila sa bahay, saad nga ni Sofia. Okay, hintayin mo ako rito bukas dahil may trabaho pa ako, hindi ako nakikipagbiruan ngayon, Daniel. Hindi mo ba alam ang pinagdaraanan ko sa paghahanap sa kanila tapos paghihintayin mo pa ako? Anong klaseng tao ka ba ha? Nanggagalaiti nga sa inis na saad pa nga ni Sofia.
Naningkit ang mga mata ni Daniel habang nakatingin sa kanya. Imbes na magpasalamat ka sa akin dahil sa paggamot ng anak mo noon dito sa ospital, tapos ngayon ikaw pa ang magmamasahe kang ina. Pinabayaan mo ang mga anak mo na madisgrasya, sagot nga ni Daniel. Napailing na nga lamang nang maupo nga si Sofia. Gusto na nga niyang makauwi sa bahay nila para hindi na nga sila magkaharap pa ulit ng lalaking to. Ayaw niyang malaman ni Daniel na may anak nga ito sa kanya. Please, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sana maintindihan mo na gusto ko ring makita ang mga anak ko at nag-aalala ako. 3 linggo na, sabi nga ni Sofia at napahilamos na nga lamang sa mukha. Okay, ang mga anak mo Sofia, nasa bahay ko sila ngayon nakatira. Kaya sana maghintay ka naman dahil may trabaho pa ako, naiiling nga na sagot ni Daniel at naglakad na nga palayo. Wala na nga lamang nagawa si Sofia kundi ang sundan ng tingin ng papalayong lalaki. Ilang taon na nga rin pero mas lalong pumogi ang dating nobyo nang makita niya ito ngayon ulit. Ay naging curious nga siya kung kumusta na nga ang naging buhay nito nang magkahiwalay nga silang dalawa. Habang si Daniel naman hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa muli nilang pagkikita ng dating nobya. Gusto niyang magalit rito, sumbatan sa pagtatago sa kanilang mga anak pero mas nagpapainit ang dugo niya ay umasta nga ito na hindi siya kilala. Gandang hapon. Lulan nga sila ng kotse pauwi sa bahay niya. Napansin ni Daniel na tahimik lang sa likurang bahagi ng kotse nakaupo si Sofia. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito ngayon at ramdam niyang ayaw siya nitong makausap kaya nagmamaneho na nga lang din siya ng tahimik. Amin man niya sa hindi ay parang may nanambalik nga sa kanyang alaala ang kanilang nakaraan. Maganda pa rin ito gaya ng dati at hindi na mabait kaya hindi siya sanay. Gusto nga niyang itanong dito ngayon kung nag-asawa na ba ito pero pinapangunahan siya ng hiya. Baka mabara na naman siya. Malayo pa ba ang bahay mo? Ang tagal naman yata nating makauwi, tanong nga ni Maria na nakasimangot. Malapit na, nakangiwing sagot naman ni Daniel. Pagdating nga nila ay naunang lumabas nga si Daniel dahil ipinagbukas nga niya ng pinto si Sofia dahil kanina pa nga niya napapansing nalukot na nga ang mukha ng babae sa kakatulak ng pintuhan ng kotse pero hindi naman bumubukas. Sakto namang pagbaba nito natapilok nga ang babae at mabuti na lang nahawakan niya kaagad ang bewang para hindi matamba nagkatingin na naman sila ng matagal at sakto namang bumalik sa ala ni Daniel ang masayang samahan nila noon bago pa magdikit ang kanilang mga mukha ay lumayo na nga agad ang babae sa kanya at tumingin sa malayo. Nasaan ang mga bata? Tanong na nga lamang ni Sofia at tinaas nga ang kanyang kilay. Pagkatapos nga nun napaiwas na nga ng tingin si Daniel sa kanya. Nasa loob, balik ka na. Sagot nga ni Daniel at napapailing pa. Naunang pumasok sa loob si Daniel at nakasunod lang sa kanya niya si Sofia. Binuksan na nga niya ang front door at pumasok nga silang dalawa at sakto namang nasa sala ang 3 mga bata at tumingin ang mga ito sa gawin nila at sobrang lapad ng itimang makita ang kanilang nanay. Andito si nanay, sigaw nga ni Noah at sabay na tumakbo ang 3 at yamakap kay Sofia. Ramdam naman niya ang pananabik ng isang ina para sa mga anak na noalay ng 3 linggo at ang mga bata na hindi nakasama ang nanay nila. Kumusta na kayo mga anak? Pinag-alala niyo ako ng sobra. Okay lang ba talaga kayo? Wala bang masakit sa katawan niyo? Tanong nga ni Maria at tinignan nga isa-isa ang mga anak na para bang binubusisi ang kanilang katawan. Overacting naman masyado si nanay. Nakita mo namang okay lang po kami eh. Pero namimiss ka talaga namin. Nakangiting sagot nga ni Jerry. Kahit na kailan, pilosopo ka talaga, natatawang sabi nga ni Sofia at hinaplos ang mukha ni Jerry. Kumusta naman ang panganay at bunso ko ha? Makakatulog ba kayo ng maayos na dalawa na hindi ako katabi? Tanong nga ni Maria at tinignan sina Lucas at Noah. Opo nanay, katabi naman po namin na pagtulog si Tito Daniel. Natitiis naman niya ang kakulaitan naming 3 at pagiging malikot naming pagtulog. Nakangiting sagot nga ni Lucas. Mabuti naman kasi ako nung hindi kayo nakauwi ng bahay halos mabaliw ako sa kakaisip pero masaya naman ako na okay kayo. Masayang sabi nga ni Sofia at napatingin sa gawin niya. Sorry po nanay pero maayos naman kami rito dahil mabait naman po si Doc eh. Nakangiting sagot naman ni Noah at tumakbo ang 3 bata papalapit sa kanya at yamakap ng mahigpit gumiti naman si Daniel at gumanti ng yakap alam niyang nandito si Sofia para kunin na nga ang 3 ito pero hindi siya papayag hanggat hindi sila makapag-usap ng matino lalo na ngayong nalaman na niya ang katotohanan.
Mabuti na lang sa 2 linggo na nagstay ang triplets ay hindi pa niya naririnig na umiiyak ang mga to at hinahanap si Sofia. Mabuti na lang iuuwi ko na kayo ngayon ha dahil nag-aalala din sa inyo ang lolo nyo at tiyuhin nyo. Halos hindi na nga sila umuuwi ng bahay dahil sa paghahanap sa inyong tatlo at saka pasok kayo sa eskwela. Mabuti na lang napakiusapan ko pa yung guro nyo na huwag muna kayong i-drop out, sabi nga ni Sofia. Bigla namang napatingala ang tatlo sa kanya habang yakap pa rin siya ng mga to. Sayang din kung hihinto sa pag-aaral ng mga bata. Mas mabuti na yung makagraduate ngayong taon sa elementarya. Maya-maya lang naupo na nga sila sa sofa habang tahimik lang siyang nakikinig sa usapan ng mga toto. Hindi pa pwedeng bukas na lang na day off kasi ni Tito Daniel bukas, sabi niya gagala daw po kami sa lungsod. Sama po kayo nanay, sambit pa nga ng isa sa mga triplets na si Jerry. Hindi pwede dahil bukas kailangan nyo nang pumasok sa eskwela. Huwag nyong kalimutan nagga-graduate na kayong tatlo ng elementarya ngayong taon. Huwag matigas ang ulo nyong tatlo. Sagot nga ni Sofia at masama ang naging tingin kay Daniel. Pakaisipin ng babae na nilason niya ang isip ng mga bata. As if magagawa niya ang ganang bagay. Ang gusto lang naman niya ay ang ikabubuti ng kanyang mga anak. Sige po, sabi na lamang ni Noah habang nakatingin nga sa kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, inutusan na nga niyang mga bata na mag-impake na nga ng mga gamit para sa pag-uwi. Nagawin ng mga to ngayon, pero hindi natuloy dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan, para bang nakikisimpatsa ang langit sa nararamdaman ni Daniel kaya nagkaroon nga siya ng chance na makausap si Sofia. Samantalang si Maria naman ay sobrang inis ang kanyang nararamdaman dahil imbes makauwi na nga ngayon, bigla namang lumakas pa ang ulan, at paniguradong babahan na naman doon sa daraanan nila pauwi sa bukid. At hindi naman niya pwedeng ipahamak ang mga anak para lang makalayo kay Daniel. Kabado nga ang babae habang magkalapit nga silang dalawa, at hindi niya alam kung bakit. Sabi ng ilan, babalik daw ang nararamdaman ng isang tao kapag parati nga silang magkita. Ganun ba ang feelings niya ngayon para kay Daniel? Huwag naman sana, dahil matagal naman na silang tapos. Sinama siya ng mga bata sa loob ng isang kwarto. Napapatingin pa nga siya sa buong paligid, sobrang laki ang space kung ikukumpara sa normal na tulugan lang. Plain lang ang disenyo sa loob na halatang lalaki ang umuuko pa. Sinong kasama niyo rito sa bahay? Nasan nga pala yung asawa at saka mga anak ni Doc? Pasimpleng tanong nga ni Sofia na tila gusto lang naman kumuha ng mga impormasyon tungkol sa kanyang ex, binata si Doc, nanay. Tsaka hindi pa po siya may. Nakangiting sagot nga ni Ethan, nakangisi pa nga ito sa kanya na para bang inaasar siya. Itong bata talaga na to, ang sarap batukan. Bakit mo naman itanong? Nanay, tanong naman ni Noah. Natigilan naman si Sofia, baka isipin ng mga anak na interesado siya sa doktor na iyon. Kung alam lang nila na sobrang laki ng ambag ni Daniel sa buhay nito, pero hindi narating sa puntong malalaman ng lalaki ang totoo. Baka masabihan siyang unfair. Pero dapat sa kanya lang naman talaga ang mga anak niya. Baka kapag nalaman ni Daniel na anak niya ito, ilalayo sa kanyang mga bata, hindi niya kaya. Wala lang baka inaaway kayo habang nandito nakangiwing sagot naman ni Sofia. Kumunat naman ang noo ni Sofia nang i-check niya ang gamit ng mga bata na nasa loob ng 3 backpack. Puro mga bago at mamahalin ang mga damit at sapatos na nasa loob. Walang ganun, nanay. Si Tita Emily lang po yung nandito. Kapatid po ni Tito Daniel, sobrang bait po niya. Siya po yung bumili ng lahat ng gamit na yan. Saka may mga tablet din kami, yung malaking gadgets na pambata, nakangiting sabi nga ni Lucas. Ipinakita naman ng mga anak ang malalapad na bagay sa kanya, at hindi siya matutuwa dahil pinalaki niyang simple ang mga anak niya, at ayaw niyang hingan siya ng mga ito nang hindi naman niya maibibigay. Itago niyo ang mga yan. At saka sinasabi ko sa inyo, hindi nyo yan kailangan sa bukid dahil wala naman tayong kuryente doon, seryosong sabi nga ni Sofia. Pero, Nay, angal nga ni Ethan. Ayaw nyong makinig sa akin. Basta't sinabi kong ibalik nyo na, sagot nga ni Sofia, at pinanlakihan nga ng mata ang mga anak. Opo, sabi na nga lamang ni Ethan, at sabay na payuko ang tatlo. Narinig niyang bamuka ang pintuan ng kwarto, at pumasok na si Doc Daniel na seryosong nakatingin kay Sofia. Hindi mo kailangang sabihan sila ng ganyan, Sofia. Pwede mo naman silang kausapin ng mahinahon, sambit nga ni Daniel. Huwag kang ang manggialam. Sinasanay ko sila sa simpleng buhay, tapos ganito, sagot nga ni Sofia, at ipinamwestra pa nga ang gamit na nasa kanilang harapan.
Kumain na muna kayong tatlo sa kusina, boys, naghanda na ako ng hapunan. Gabi na at umuulan pa, utos nga ni Daniel. Opo, sabay-sabay nga nasagot ng triplets kaya tumalima at lumabas ang kwarto. Kinakabahan nga si Sofia, at hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Daniel sa kanya gayong nasa iisang kwarto sila. At napansin nga niyang nilock ng lalaki ang pinto. Bakit mo nilock ang pinto? Pabahalang tanong nga ni Sofia. Relax ka lang, wala naman akong planong gawan ka ng masama. Mag-uusap lang tayong dalawa, at gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo, at hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin sa pagkakataong to, sagot nga ni Daniel habang nakatitig nga sa kanya. Napalunok naman si Sofia, at kinakabahan nga siya sa kalalabasan ng pag-uusap nilang dalawa. Ano namang kailangan nating pag-usapan, Aber? Tanong nga ni Sofia sa matapang na boses. Pero ang totoo, kanina pa nga niya gustong lumabas ng kwarto dahil sumisikip na ang space nilang dalawa para sa kanya, hindi siya makahinga lalo pat pailalim ito kung tumitig sa kanya ngayon. Marami kang pwedeng sabihin sa akin na itinago mo sa loob ng maraming taon, Sofia, at bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, sagot nga ni Daniel. Pwede ba? Huwag mo akong tinatakot ng ganyan sa boses at titig mo. Una sa lahat, maayos ang naging paghihiwalay natin, di ba? Pareho tayong pumayag na tapusin na lang ang relasyon natin dahil nga marami tayong priorities pa sa buhay. Ikaw, di ba nagkaintindihan na tayo? Tapos ngayon ang dami mong mga tanong, sabi nga ni Sofia. Sinaman siya ng tingin ni Daniel. Ako ba ang Henry ng triplets? Tanong nga nito ng diretsahan na nagpabigla kay Sofia. Hindi niya alam kung anong isasagot, at gulat na gulat siya sa naging tanong ng lalaki. Naguguluhan siya kung saan nakuha nito ang ideya sa naging tanong nito. Uulitin ko, Sofia, ako ba ang Henry ng mga anak mo? Pag-uulit nga ni Daniel. Hindi. Saan mo naman nakuha yan ha? At ganyan ka makapagtanong sa akin. O baka nag-i-imagine ka lang na ikaw ang ama ng mga anak ko dahil hindi mo matanggap sa puso mo ang hiwalayan natin dati, paghahamon pa nga ni Sofia. Talaga, hinintay ko lang na sabihin mo sa akin ang totoo mismo. Pero mukhang malabo pa sa tubig kanal na gagawin mo yun kaya ako na ang nagtanong sa'yo, pero ayaw mo pa ring umamin, sabi nga ni Daniel. Maya-maya lang ay isang nakasealed na puting envelope ang ibinato niya, at nahulog nga ito sa kanyang paanan. Kaya pinulot nga ito ni Sofia at binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang papel, at binasa ang nilalaman. Saka naman lumaki ang kanyang mga mata. DNA test result ng mga anak niya kay Daniel. Ibig sabihin, alam na ng lalaki ang totoo bago pa nga siya dumating sa ospital. Wala na nga siyang kawala ngayon. Kahit anong gawin niyang alibay ay hindi nga niya talaga mababaliwala ang katotohanan ito, ang ama ng kanyang triplets. May magbabago ba kung ipakikita mo sa akin to? Wala naman, di ba? Dahil iuuwi ko pa rin sila sa bukid dahil doon sila nararapat, sagot nga ni Sofia, at ibinato din dito ang hawak niyang papel. Kailangan niyang maging matapang. Subukan mo lang dahil dadalhin ko sa korte ang usaping to kapag nagmatigas ka pa, Sofia. Mababago ang takbo ng buhay mo kapag sa akin napunta ang kustodiya ng mga bata, lalong-lalo na at mas kaya kung ibigay ang kanilang mga pangangailangan, saad nga ni Daniel, dahilan para manigas sa kinauupuan si Sofia. Bigla siyang nakaramdam ng takot sa sinabi ng lalaki, pero lalaban siya. Hindi siya pwedeng magpasindak rito dahil lang sa mayaman ito. Sa tingin mo matatakot ako ha? Malalaki na sila, at may karapatan silang mamili kung saan nila gustong sumama. At alam kong ako ang pipiliin nila dahil ako ang kasama nila sa mahabang panahon, palaban naman na sagot ni Sofia. Lalaki ang mga anak mo, Sofia. Hindi mo ba alam na baka ang paglilihim mo sa kanila ng tungkol sa akin na Henry nila ay maging daan yun para masira ang relasyon nyo? Just a piece of advice, Sofia, kung ako sa'yo, sabihin mo na sa kanila agad bago pa lumayo ang loob ng mga anak mo sa'yo, at akong mauunang magsabi nun. Tiyak na magagalit sila sa'yo. Mas alam ko yun dahil lalaki ako. Kung wala pa akong respeto sa'yo at sinabi ko na sa kanila, pero dahil iniisip ko naman na may pinagsamahan naman tayo kahit papaano, hinintay kitang magkita tayo at ikaw mismo ang magsabi sa kanila, pero mukhang wala kang plano dahil balak mong saluhin ang karapatan sa kanila, sabi nga ni Daniel at lumabas ng pinto. Hahabulin pa nga sana niya ang lalaki, pero hindi na nga niya nagawa. Gusto niyang magpaliwanag,
pero nanghihina siyang napaupo na nga lamang sa kama at napahilamos habang si Daniel naman ay nagpupuyo sa galit na bumaba ng hagdan at dumiretso na nga sa kusina upang uminom ng tubig. Natutuyuan na nga kasi siya ng laway kay Sofia dahil ang dami nitong pasakalye sa buhay. Wala naman siyang balak talaga na makipag-away o makipag-agawan. Gusto lang ni Daniel na makilala at mas makasama ang mga bata, at sumuporta sa lahat ng pangangailangan nila. Nang tignan nga niya ang mesa ay malinis na nga ito, tapos siguro kumain na nga ang mga bata at niligpit na ang pinagkainan nila. Lumapit na nga siya sa fridge at kumuha ng malamig na tubig at naglagay sa isang baso. Natigil naman siya nang maramdaman nga niya na may mga kamay ang pumupulupot sa kanyang bewang na alam niyang sa triplets galing. Palagi kaming nagtatanong sa isip namin na matagal na panahon kung sino ang Henry namin. Ikaw lang pala yun, Henry. Masaya kaming makilala ka. Umiiyak nga na sabi ni Joseph. Huwag kang umiyak, hindi pwedeng iyakin ng isang lalaki, tatawa-tawang sabi naman ng isa pa. Hinayaan na nga lamang ni Daniel na yakapin siya ng mga to. Masama ang makinig sa usapan ng ibang tao, pero nagasam naming pakinggan ang usapan ninyong dalawa. Gusto kong magalit kay nanay dahil naglihim siya, pero sobrang saya ko nang malaman kung ikaw pala ang Henry namin. Hindi na mahihirapan si nanay, sambit nga ni Ethan. Ayaw mo talagang mahirapan sa buhay ha. Parte ng sakripisyo yan, sagot naman ni Doc Daniel. Napangiti naman siya sa tatlo niyang anak, at masaya siya na natanggap na ito. Mahal na mahal kita, Henry, sabi pa nga ni Noah. Parang gustong umiyak ni Doc Daniel sa tagpo nilang ito, sobrang saya ng kanyang pakiramdam, para siyang nakalutang sa alapaap. Ganito pala ang feeling na magkaroon ng anak na niyayakap ka. Mas maswerte siya dahil triplets pa ang anak niya. Naupo si Daniel sa sahig upang makaharap ang mga anak. Ayaw ko nang magalit kayong tatlo sa nanay niyo kasi may mga rason siya kung bakit hindi niya nasabi sa inyo ang totoo. Pagdating ng araw na lumaki na kayo, maiintindihan niyo siya. Basta ang importante, magkakasama na tayo, at mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Mahal na mahal ko kayong tatlo, sagot nga ni Daniel, at hinalikan ang triplets isa-isa sa kanilang yakap. Maya-maya lang ay apat na nga silang nakaupo sa sahig habang kumakain ng cake, at naisip nga niya na, got mom na nga si Sofia, pero hindi pa rin bumababa ang babae. Paano na yan, Tay? Uuwi na po kami bukas nalulungkot nga na tanong ni Noah, at humiga pa nga sa kanyang hita. Siyempre sasama ako pag uwi nyo. Pwede naman akong mag-leave sa trabaho, at nandun naman si Tita Emily. Saan niyo siya nang bahala sa ospital, nakangiting sagot naman ni Doc Daniel. Talaga, Tay, magkokolehiyo sad naman ni Doc. Sige po, Tay, sagot nga ni Noah, at naunang tumayo. Pakainin niyo ang nanay niyo, baka malipasan ang gutom, sabi pa nga ni Doc. Napangisi naman ang tatlo sabay sabing, sus, si Tay pumaparaan na concerned kay nanay. Pero hindi na nga lamang yun pinansin ni Doc Noah na piling na nga lamang at ginulo ang buhok ng triplets. Tumango na nga lamang ang tatlo sa kaniligpit ang binag-ina nila at lumabas na nga ng kwarto. Sa kabilang banda ay wala nga sa mood si Sofia sa naging pag-uusap nilang dalawa ni Daniel hanggang kinabukasan. Maaga nga siyang bumangon dahil balak nga niyang umuwi sa kanila ng maaga. Gigisingan niya sana ang mga anak, kaya lang wala ng mga ito sa kanyang tabi. Bumangon siya at agad na lumabas ng kwarto saka bumaba ng hagdan. Kailangan na nga nilang makauwi ngayon dahil baka sobrang nag-aalala na ang kanyang Henry. Napakunot ang kanyang noo ang makitang masayang kumakain ang kanyang tatlong anak at may suot pa nga silang apron. Anong ginagawa niyong tatlo? Nagluluto kayo? Tanong nga ni Sofia. Hindi po, Nay, sagot naman ni Lucas. Ano bang ginagawa niyo dyan? Bilisan niyo na at nang makauwi na tayo, sabi nga ni Sofia, at isa-isang inalis ang apron ng anak. Bakit kailangang magmadali, nanay? Kahit kasi anong gawin mo, hindi rin naman po pwedeng may tatago ang totoo habang buhay, sagot nga ni Ethan na nagpakunot ng noo ni Sofia. Ano bang pinagsasasabi mo, Ethan ha? Umayos ka nga, tanong nga ni Sofia. Narinig po namin lahat kagabi at nalaman naming tunay na Henry pala namin si Doc Daniel. Bakit naman ganon, Nay? Naiintindihan ka namin noon kung bakit lumaki kaming walang Henry, kahit marami kaming tanong sa isip, pero nirespeto namin ang pananahimik mo, pero ngayon hindi kami papayag na ilalayo mo kami sa kanya ulit pagkatapos ng nalaman namin.
Hindi na kami bata na walang mang para hindi maintindihan ang sitwasyon yung dalawa, Nay. Maano ba kung hiwalayan na kayo? Hindi naman siguro yun nakakaapekto sa pagiging Henry niya sa amin, di ba? Ayaw niyo po ba na maging masaya kami dahil may Henry na kami, mahabang saad nga ni Ethan. Napatulala na nga lamang si Maria ng ilang minuto dahil sa narinig, at hindi nagsisingkin sa utak niya lahat ng sinabi ng anak dahil maraming ang totoo doon. On point. Selfish ba talaga siya? Please nanay, bigyan mo po ng chance si Henry na makasama niya kami. Sana hayaan mo siyang sumama sa atin sa bukid, sabi pa nga ni Noah at niyakap siya ng mahigpit na parang naglalambing. Bigla namang nagilty si Sofia nang makita ang lungkot sa mukha ng kanyang triplets. Sorry mga anak, sana mapatawad niyo si nanay sa kasalanan niya sa inyo. Pero kasi may pasok kayo di ba? Hindi pwedeng manatili rito at dadalaw lang tayo ulit dito kapag weekend. Tsaka hindi makakasama sa atin ang Henry nyo dahil may trabaho siya, di ba? Doktor siya, sagot nga ni Sofia. Sasama po daw sa atin siya nanay. Sabi niya kagabi nang mag-usap po kaming apat. Pwede naman daw po siyang mag-leave sa trabaho dahil nandun naman daw po si Tita Emily, sabi naman ni Lucas. Napailing na nga lamang si Sofia. Hindi niya napaghandaan ang ganitong pagkakataon. Pero wala na nga siyang magagawa dahil kailangan ng mga bata si Daniel sa buhay ng mga to, at tila nananabik na nga sila buong buhay niya. Masyado siyang kampante na kaya niyang mapunan ng kulang na yun sa buhay nila, pero hindi pala. Maya-maya lang, pumasok nga ng kusina si Daniel. Bagong ligo at naamoy pa nga ni Marie ang pabango nitong gamit. Tapos na ba kayong kumain boys? Tanong nga ni Doc Daniel. Opo, Henry, sabi naman ng triplets. O sige na, kunin nyo na lahat ng backpack nyo at ilagay sa taxi sa labas, sabi nga ni Daniel at tumingin nga sa kanya. May naghihintay na pong sasakyan sa atin papuntang bukid, Tay, tanong nga ni Lucas. Hindi hanggang sa kaya ng jeep lang yun, sagot naman ni Doc. Sige po, tumakbo na nga ang tatlo papalabas ng kusina. Maligo ka na, Sofia. May inihanda na akong damit para sa'yo, at saka gusto kong malaman mo na ginagawa ko ang lahat ng ito para sa mga bata. At isa pa, hindi na muna tayo mag-away dahil maaga pa, sambit nga ni Doc Daniel. At lumabas na rin nga ng kusina. Napangiwi na lamang si Sofia nang maiwan siyang mag-isa sa kusina, kaya agad nga siyang kumain ng mabilisan at bumalik sa loob ng kwarto. Nakita nga niyang may nakahanda ng damit para sa kanya doon. Namumula pa nga siya nang mapansing may kasamang ang bra at panty. Pumasok na nga siya ng banyo at naligo, saka nagmamadaling nagbihis dahil ayaw niyang paghintayin ang mga ito. Paglabas nga niya ng gate, ay nakita nga niyang nasa loob na ng taxi ang mag-ama. Nakita naman niyang binuksan ni Doc Daniel ang pinto para makapasok nga siya. Bago pa nga umandar ang taxi ay lumabas muna ulit si Daniel upang i-lock ang gate. Maya-maya lang ay tumakbo na nga ang taxi, at ngayon lang napansin ni Sofia na magkatabi nga silang naupo ni Daniel. Napapailing na nga lamang siya nang magpang-abot ang kanilang mga siko. Hindi naman siya pwedeng maapektuhan sa presensya nito dahil matagal na nga siyang walang nararamdaman sa lalaki. Pagdating nila sa terminal ng jeep ay naunang bumaba ang triplets, saka sumunod si Daniel. Gumilid na rin sa likurang bahagi ng taxi ang driver at binuksan. Saka may kinuha na tatlong hindi kalakihang curtain. Napansin nga niyang lumapit si Daniel sa may hindi pa nga umaalis na jeep, saka inilagay sa ilalim ng upuan ang mga curtain. Nauna nga itong pinaakyat ng mga bata, saka naman ito tinulungan siyang makapasok sa loob. Napayuko na nga lamang si Sofia nang mapansin ni Aling Marisa, ang tsismosang nanay ng kaklase ng mga triplets. Alam niyang nakatingin din ito sa kanila ngayon na waring nagtataka. Hindi niya ito pinansin, bagkus tumingin nga siya sa labas at sa mismong mga pasaherong bumababa at umaakyat ng jeep. Tandaan niya, marami pang pasaherong kailangan bago pa lalarga nga itong jeep na nasakyan nila ngayon. Uy, kayo pala yan Ethan. Saan kayo galing? Ilang araw na kayong hindi pumapasok saad ng isang ginang na nanay ng kaklase nilang si Faith. Sinundo po namin si Henry, kara-rating lang kasi niya. Sagot na nga lamang ng isa sa mga triplets na si Lucas. Nang tingnan nga ni Sofia si Daniel ay tahimik lang itong nakaupo at seryoso ang mukha ni Doc, parang wala itong pakialam sa babaeng kaharap. At nakikita nga niyang ang lagkit ng tingin. Likas na maarte sa katawan ng babae kaya halos maghubad na nga ito kung magdamit talaga.
Akala ko ba wala kayong Henry, pang-uusisa pa nga ng ginang at napatingin kay Sofia. Napangiwi na nga lamang si Sofia dahil dumarami na nga ang sumasakay ng jeep, tapos salita pa ito ng salita at naririnig pa nga ang usapan nila. Nagpapatawa ka naman Auntie Maris, pwedeng walang Henry sa ibang bansa kasi nagtatrabaho si Henry kaya hindi mo siya nakikita na kasama namin sa school. At saka doktor siya, masyadong busy kaya minsan na lang siya kung umuwi, sagot na nga lamang ni Ethan. Ganoon ba? Ang galing naman pala ng Henry mo, nakangiting saad pa nga ni Marisa. Talagang magaling, gwapong Henry namin Auntie Marisa. Ano, nagmana ba kami? Nakangiting tanong pa nga ng isa sa mga triplets na si Noah. Hindi sa nanay niyo kayo nagmana, hindi kagandahan, sagot pa nga ni Marisa. Napanganganga lamang si Sofia pagkatapos marinig ang sinabi ni Marisa. Okay naman silang dalawa. Pero bakit biglang naging ampalaya ito ngayon dahil lang ba naisip nito na nakabingwit siya ng ginto sa katauhan ni Doc Daniel? Okay lang hindi kagandahan ang nanay namin Auntie Marisa, mahal naman namin siya tsaka ni Henry, at hindi namin siya iiwan. Teka lang muna sabi ni Faith sa amin wala din daw siyang Henry Nasa ibang bansa din ba nagtatrabaho o tuluyan na kayong iniwan? Seryosong tanong nga ni Ethan. Napasinghap tuloy si Marisa sa naging tanong nga ng anak niya, at pati naman siya ay hindi niya inaasahan ang salita na iyon. Nagkatinginan tuloy si Sofia at si Daniel, at may noing ngiti sa labi nito habang nakatingin kay Doc. Ni siya ba? Nagkaintindihan sila. Hindi tuloy nakasagot ang usisera na si Marisa, bagkus bumaling na nga lamang ito sa labas ng jeep. Napangiwi na nga lamang si Sofia nang marinig ang komento ng katabi. Deserve daw ni Marisa na masupalpal ng bata dahil masyadong tiyasmosa ito. Ang tahimik na nga sa loob ng jeep habang tumatakbo ito. Si Maria naman ay tahimik lang na pinapakiramdaman si Doc Daniel katabi ang mga bata, pasulyap-sulyap lang siya sa kabuuan nito at alam niyang napapatingin din naman sa lalaki ang ibang mga pasahero dahil masyado naman talaga itong angat sa lahat, at mas lalo na ang kanyang triplets. Ang gwapo ng tatlo sa suot ng mga ito na bagong damit, jacket at sapatos, saka may bitbit pang backpack. Mula noon hanggang ngayon ay wala pa ring kupas ang kagwapuhan ni Daniel, at hindi nakakasawang tingnan. Makalipas nga ang isang oras na biyahe narating nila ang lugar kung saan nga sila daraan pa uwi sa bahay nila. Pagbaba pa lang nila ng jeep ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Ang lakas ng ulan, Henry. Hindi ba mababasa ang tablet namin? Sayang naman. Tanong nga ni Jerry, yan pa talaga ang inaalala mo kumpara sa sarili mo, pero waterproof yan, saad naman ng kanyang ama. Talaga, tay, baka kapag makapasok ang tubig nito, hindi na makakalabas, ewan ko sa. Ang dami mo namang alam, bitbitin mo na nga yang isa-isa, saad nga ng isa sa mga triplets habang tumatawa. Nakasunod naman si Sofia sa apat na walang dala. Basang-basa na nga ang buo niyang katawan at nagsimula na nga siyang manlamig. Huwag na lang kaya tayong tumuloy, Daniel. Ang lakas ng ulan paniguradong bamahan na naman ito sa sapa. Baka mapahamak pa ang mga bata ulit, nag-aalalang antag nga ni Sofia. Saan naman tayo tutuloy, pupunta kapag hindi tayo tumuloy? Wala nang biyaheng jeep ngayon dahil masama ang panahon. Ikaw ang gustong umuwi agad tapos ngayon magrereklamo ka, nakangiwing sagot pa nga ni Doc Daniel at nilinggan siya. Napailing na nga lamang si Sofia. Mabuti na lang may hood ang jacket na suot ng mga anak kaya hindi mababasa ang ulo ng mga ito. Baka mas lalong hindi makapasok sa eskwela ang mga ito dahil lalagnatin pa. Habang si Daniel naman ay inaalalayan ng mga anak dahil masyadong madulas ang daan, at saka halos hindi pa nga nila makita ang buong paligid dahil sobrang lakas ng ulan. Napansin niyang nagpapahuli si Maria ng lakad, parang balak pa ata nitong iwasan siya. Napangisi si Doc sa kanyang isip, dahil baka hindi pa nga ito nakamove on sa kanya dahil hindi siya nito kayang makaharap ng normal at titigan ng diretsahan. Pagdating nila sa unang sapa na madadaan nila ay halos lumuwa ang mga mata ni Daniel sa nakita. Sobrang lakas ng baha at halos hindi na nga makita ang naglalakihang mga bato. Naisip niya na kapag tatawid sila ay paniguradong maanod sila. Hindi tayo makakadaan dyan, Daniel. Nakikita mo naman, sobrang lakas ng tubig, paalala nga ni Sofia. Malayo na ang narating natin kaya hindi pwedeng bumalik tayo. Napapagod na ang mga bata, saad naman ni Doc habang nakatingin pa rin sa tubig baha. Anong gagawin natin? Tanong nga ni Sofia. Ganito na lang,
Uuna akong tatawid at dadalhin itong mga dala nating groceries item. Hintayin niyo ako na makabalik at kukunin ko kayo isa-isa, sagot nga ni Daniel. Sige, mag-ingat ka ha, napangiti naman si Daniel habang papalusong na nga sa tubig baha. Nagulat siya sa sinabi ng babae gayong galit naman ito sa kanya. Dahan-dahan siyang lamusong sa tubig baha at umayos ng tayo dahil konting galaw lang niya ay talagang maanod na nga siya. Makalipas ang ilang oras ay tapos na nga niyang maitawid ang mga anak, at ang panghuli naman ay si Sofia. Aabutin na nga sana niya ang kamay ni Sofia nang tabidin nito ng babae dahil ayaw nga nitong magpahawak sa kanya. Kaya ko sarili ko, matigas nga na saad ni Sofia. Okay, sagot naman ni Daniel at nauna na ngang lamusong. Nagulat na nga lamang siya nang biglang nagsipagsigawan ang triplets at itinuro ang nanay nila sa likuran. Nang lingunin niya nakita nga niya na inaanod na ang katawan ni Sofia. Mabuti na lang nakahawak ang dalawang kamay nito sa malaking bato. Kaya mo ba? Bakit naging ganyan ka na? Nakagising, tanong nga ni Daniel na akmang magpapatuloy nga sa pagtawid. Hoy, saan ka pupunta? Tulungan mo nga ako rito. Ang sakit kaya ng mga kamay ko. Tulungan mo na si Henry, Nay. Huwag mong gawing biro ang sitwasyon niya. Baka tuluyan na nga siyang maanod sabi pa nga ng triplets. Mabuti na lang nakonsensya siya sa takot na nabanaag niya sa mukha ng mga anak kaya agad na nga lamang na bumalik si Daniel at lumangoy palapit sa gawin ni Sofia. Hinawakan ito sa bewang saka hinayla palapit sa kanya at dahan-daang ikinampay ang mga paa habang humahawak sa mga bato para hindi sila maanod hanggang sa nakatawid na nga sila ng tuluyan. Napailing na nga lamang si Doc dahil hindi pa rin humihinto ang ulan at giniginaw na nga siya. Bandang hapon nang makarating nga sila sa bahay ni na Sofia, ngayon lang niya na-realize na sobrang layo pala talaga ng nilalakad nila. Ngayon niya nai-imagine kung gaano kahirap ang mga pinagdaraanan ni Sofia at ng kanyang mga anak. Maya-maya lang napansin nga niya ang may matandang lalaki ang lumapit sa triplets pagpasok nga sa loob, at niyakap nga nito ang tatlong bata na alam niya ang Henry ni Sofia. Mangiyak-ngiyak ang matandang lalaki dahil sa masaya itong walang nangyaring masama sa mga apo. Biglang nakaramdam ng takot si Daniel at napatingin nga siya kay Sofia na nakangiti namang nakatingin sa maglolo na nagkukumustahan. Baka bigla na lang siyang suntukin ng matandang lalaki dahil paniguradong galit ito sa kanya. Pero nang magmano nga siya rito, hindi naman galit ang itsura nito bagkus ngumiti pa nga ng sobrang lapad sa kanya, kabaliktaran sa ine-expect niya. Samantalang si Maria naman ay inis na inis sa itsura ni Daniel lalo pa at ang bilis na nakapagpaligaya ng loob ang Henry niya at ang ex niyang doktor pagkatapos silang makapagbihis lahat ay pinainom ng lalaki ang mga bata ng maraming tubig at gamot para iwas lagnat. Nang maghapunan na nga sila ay sinadya talaga niyang ihanda ang bagoong, tuyo at saka gulay pa para naman mainis ito at magkusang umuwi ng lungsod at hindi na bumalik pa. Pero sobrang galit niya dahil ganadong-ganado nga si Doc Daniel kumain kahit ganon lamang ang kanilang ulam. Nagtatawanan pa nga kasama ang Henry niya at ang kapatid kaya siguro kahit anong gawin niya hindi talaga aalis ang lalaking ta sa bahay nila. Ewan ba niya bakit ayaw niya itong nakakasama sa iisang bubong. Ang sabihin mo, ayaw mo lang bumalik ang nararamdaman mo sa kanya. O baka naman hindi talaga nawala ang pagmamahal mo. Tabunan lang dahil nagkahiwalay kayo, sa isip-isip nga ni Sofia. Napangiwi na nga lamang siya at tinapos na nga ang pagkain saka lumabas na nga ng balkonahe. Sobrang lakas pa rin ng ulan at parang may bagyo pa nga ngayong buwan. Nag-iisip pa nga siya kung saan matutulog ngayong gabi. Dahil 2 kwarto lang naman ang meron sila sa kabila ay para sa kanyang Henry at kapatid, ang isa naman ay para sa kanila ng mga bata. Nahihiya naman siyang sa labas patulugin ang Henry niya lalo pat matanda na to. Maya-maya lang tumahimik na nga ang kusina, siguro nagsipagpahinga na nga ang mga tao. Pumasok na nga siya kaagad sa kwarto nila, pero nakita niyang nakahiga na nga si Doc Daniel habang nasa 2 braso nito nakaunan ang 3, nakayakap nga sa binito parang hindi napansin ang pagpasok ni Sofia dahil masayang nag-uusap nga ang mag-aama. Maraming lamok dito tay, baka hindi mo kayanin ha. Sabi nga ni Jerry. Walang problema, basta't kasama ko kayo bale wala sa akin lahat ng insekto, nakangiting sagot naman ni Daniel. Umiikot naman ang mata ni Sofia sa sinabi ng lalaki. Nandyan ka pala, Nay. Halika matulog na tayo, katabi natin si Henry ngayon, nakangiting saad pa nga ni Ethan.
Napangiwi tuloy si Sofia at pinandilitan nito kung ang mga ito umaapaw ang tuwa na makatabi ang ama, siya naman hindi parang ang sikip ng space nila. Hindi. Dito sa loob ng kwarto matutulog ang Henry nyo, may hinanda na akong tulugan niya sa labas, sagot nga ni Sofia. Gusto naman namin siyang makatabi sa pagtulog, nanay, at saka ayaw mo naman sigurong matulog sa labas kaya dito ka na lang sobrang lamig po kaya doon. Tsaka umuulan pa, baka po may magkasakit kung sino mang matulog doon, saad nga ng isa sa mga triplets na si Lucas. At nang tingnan nga niya si Daniel, nakangisi nga ang doktor na parang sobrang saya dahil pinapanigan ng mga anak, kaya walang nagawa si Sofia kundi ang pamwesto na nga sa gilid, siniguradong malayo nga kay doktor. Nang lumalalim na ang gabi, hindi pa rin dinadalaw ng antok si Sofia, pero ipinikit na nga lamang niya ang kanyang mga mata at nagbabaka sakali na makatulog na nga siya. Nakatalikod siya sa may dingding kaya hindi niya alam kung nakatulog na ba ang mga anak at si Daniel. Maya-maya lang ay naramdaman na lang ni Sofia na may malaking kamay ang nakapulupot sa kanyang bewang at isang binti ang nakadantay sa kanya. Imposible namang ang isa sa triplets ang yamakap sa kanya, kaya alam talaga niyang si Doc Daniel dahil sobrang bigat ba naman ang kamay at binti nito. Hindi kasi aabot ang kuryente sa lugar na yun kaya tanging gasera lang ang ilaw niya. Mas naalarma nga ang pakiramdam ni Sofia nang sumuksok nga ang mukha ng lalaki sa kanyang leeg, kaya sinubukan nga niyang sikuhin ito pero hindi naman natinag ang lalaki, hindi naman din siguro ito nananaginip. Anong ginagawa mo, Daniel? Umalis ka nga sa pagkakayakap sa akin. Baka nakakalimutan mo na nandito ka lang para sa mga bata at hindi umasta ang mister ko, tanong nga ni Sofia. Kahit ngayon lang, sobrang ginaw kasi sagot naman ni Daniel at damaikit pa nga sa kanya nang sobra pinagpawisan naman si Sofia. Malamig ang panahon pero naiinitan siya, magkumot ka o kaya sa mga bata kaya yakap, pabulong nga na saad ni Sofia. Mahimbing na natutulog na ang mga anak mo kaya hindi ko na sila iistorbuhin. Sa'yo na lang kasi hindi ka pa naman natutulog Bakit nga ba hindi ka pa inaantok? Hindi ka ba sanay na may kasamang lalaki sa loob ng isang kwarto? Kalimitan naman nating ginagawa yun, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Tanong nga ni Daniel. Hindi na kaimik si Sofia, para yatang sinadya ng lalaking ito na banggitin ang nangyari sa kanila sa nakaraan. Pinipilit niyang alisin ang braso nito pero hindi nga niya matitinag dahil sobrang higpit nga ang yakap sa kanya. Tumigil ka na nga, matutulog na ako kaya please lang huwag ka nang yamakap sa akin. Hindi kasi ako sanay na may nakadikit kaya dumistansya ka naman ng kaunti, matari nga na sagot ni Sofia. At naramdaman na nga lamang niyang nanginginig na nga si Daniel na parang kinukumbulsyon nga, saka naman niya din namang noon ito at napagtanto nga ni Maria na mainit nga si Doc Daniel, ang lalaki pa yata ang nataman ng lagnat sa kanilang apat. Payakap na lang muna, Sofia, sobrang ginaw ng pakiramdam ko saka nagkahalo ang init ng buo kong katawan, sabi pa nga ni Daniel. Hindi na nga umimik pa si Sofia at nagprotesta. Hinayaan na nga lamang niya itong nakayakap sa kanya at kinapa niya ang kumot na makapal sa gilid niya. Bumangon siya saglit at tinignan nga ang mga anak kung may kumot ba, nang makitang meron naman sa kanya nilagyan si Daniel at bumalik nga siya sa pagkakahiga. Masakit ba ang ulo mo? Kukuha mo na ako ng gamot para makainom ka, tanong nga ni Sofia. Ginawa't init ng buong katawan lang ang nararamdaman ko. Huwag naman sana akong lagnatin bukas, sagot nga ni Daniel. Teka lang, kukuha ako ng maraming kumot para ilagay ko sa'yo at para maalis ang ginaw mo, saad nga ni Sofia at akmang Henry, pero pinigilan siya ng lalaki. Dito ka lang mawawala naman nito siguro kapag nakuha ko lahat ng init ng katawan mo, sagot pa nga ni Daniel. Talaga o sad, ang gusto mo lang talaga akong landiin. Gumagawa ka lang ata ng paraan para makalapit sa akin ng ganito Tapos okay ka naman pala, saad pa nga ni Sofia. Hindi ako nagdadrama rito, Sofia. Masama talaga ang pakiramdam ko. Pareho naman tayong single, kaya walang problema kung magkatabi tayong matulog ngayon, basta pigilan mo ang sarili mo na ma-inlove sa akin ulit, sagot ni Daniel. Napangiwi na lamang si Sofia. Kahit hindi niya kaharap ang lalaki, alam niyang nakangiti ito at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Baka kasi kapag nakatitig ako rito, ipinagkanulo na ako ng aking nararamdaman, hambog na bulong ni Sofia. Narinig naman niyang tumawa ng malakas si Daniel sa sinabi niya, kaya agad niyang tinakpan ang bibig nito dahil baka magising ang Henry niya. Pero napanganga na lang siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan.
Natigilan bigla si Sofia nang maisip na ganitong-ganito din si Daniel noong sila pa. Hanggang ngayon pa rin ba ay hindi nawawala ang gesture na ganito sa pagkatao ng lalaking ito? Toto sa isip nga niya. Nagbibiro lang naman ako, Sofia, sabi niya. Siya nga pala, gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming salamat dahil binigyan mo ako ng mga gwapong anak, sabi pa ni Daniel. So, dapat din ba akong magpasalamat dahil binuntis mo ako bago tayo maghiwalay at gwapo ang naging resulta? Natatawang tanong pa ni Sofia. Aba, oo naman. Walang tulak kabijin kapag lahi ko. Baka gusto mo pa ng babaeng triplets, sabihin mo lang sa akin. Piliong sagot pa ni Daniel na alam niyang nakangisi ngayon. Loko, ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga, sabi ni Sofia. Sa kabilang banda naman ay naunang bumangon si Daniel. Kaya kay Sofia, kinabukasan, sobrang lapad ng kanyang ngiti nang magising na magkayakap silang dalawa. Pabalik na nga sa eskwela ang mga anak nila kaya siya na nga ang nag-asikaso sa mga ito hanggang sa umabot nga ng ilang araw, linggo, at buwan ang pananatili ni Daniel sa bukid. Naging masaya naman siya dahil nakakasama niya ang triplets at si Sofia. Simple lamang ang kanilang buhay pero masaya. Ngayon lang niya napagtanto na kahit matagal na nga silang hiwalay, nananatili pa rin ang pagmamahal niya para sa babae at napatunayan niya yun sa buwan nilang pagsasama sa iisang bahay. Komportable naman siya sa presensya ng Henry ng babae dahil hindi naman ito nagtanong tungkol sa kanilang dalawa, bagkus tungkol sa ibang bagay ang napag-uusapan nila at masaya naman si Daniel na malamang hindi nailag si Sofia sa kanya na para bang bumalik ang kanilang closeness kung ano man sila dati at ramdam na nga rin ni Daniel ang pag-aalaga nito sa kanya na ikinatuwa naman ng mga bata dahil hindi na nga sila nag-aaway. Sa wakas, nasa loob siya ng banyo ngayon sa likod ng bahay at naliligo. Kara-rating niya lang, kasama nga si Nathan at hinatid nila ang triplet sa paaralan sa sakay nga ng kabayo. Naglakad nga lang siya kasama ang binatilyo habang ang tatlo naman ay nakasakay sa kabayo. Ibinili naman niya ng motorsiklo si Nathan para hindi na mahirapan sa pagpasok at pag-uwi ang mga bata sa kabilang ibayo naman kasi ang daan pupuntang paaralan kaysa doon sa kabila na kailangan pang tumawid sa sapa para makadaan. Nasasanay na din naman sa buhay bukid si Daniel kaya madali na lang niyang ma-adapt at masaya naman siya dahil napaka-supportive ng kapatid niyang si Emily. Ito na nga muna ang bahala sa ospital habang wala siya at para makapagtrabaho kahit papano at maipamalas nga niya ang kanyang pagiging doktor, nagbigay nga siya ng libreng serbisyo sa bayan na yun nang sa gayon ay makatulong din siya. Hindi nga siya nagpabayad, chinek up nga niya ang mga nangangailangan doon na may sakit at sobrang proud naman sa kanya ang kanyang triplets na anak at syempre, si Sofia. Maya-maya lang, narinig nga niyang parang tinutulak ang pintuan ng banyo at nakita niya ang kamay ni Sofia kaya agad niya itong hinayla papasok sa loob ng banyo at niyakap ng mahigpit. Nang tignan nga niya ang babae, nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa kanyang hubad na katawan pagkatapos itong bumitiw sa yakap niya. Huwag kang overreacting, may suot akong pajama, damit lang ang wala, nakangising bulong ni Daniel. Ano ka ba naman? Ang ginaw ng pakiramdam ko. Ayoko pa namang maligo. Yan tuloy, nabasa ako, nakasimangot na reklamo ni Sofia. Napangiti naman si Daniel dahil ang cute nitong magtampo. Sorry na, akala ko kasi maliligo ka eh, sagot naman ni Daniel habang nakatitig kay Sofia. Kukuha lang ako ng tubig dahil balak ko magbawas. Pero ngayong basa na ako, maliligo na lang siguro ako. Bilisan mo na nga dyan dahil ako ang susunod, mataray na sabi ni Sofia. Sumabay ka na lang kasi sa akin. Huwag ka lang maghubad baka kasi iba ang magawa nating dalawa eh, nakangising bulong pa nga ni Daniel. Alam mo, bastos ka talaga, nakangiwing sambit naman ni Sofia at binatukan nga si Daniel. Nagbibiro lang ako, siya nga pala, ilang buwan na lang gagraduate na ang mga bata, saan mo nga sila pag-aaralin ng high school, tanong nga ni Daniel at kumuha ng isang tabo sa kanilagyan ng tubig at binuhos nga sa ulo ni Sofia. Napatawa na lang siya nang sumigaw ang babae dahil sa sobrang lamig. Loko ka talaga, hindi ko naman sinabing buhusan mo ako eh. Kaya ko naman sarili ko. Ang tagal mo kasing maligo eh, parang nagdadalawang isip ka pa, sagot naman ni Daniel na nakangisi. Ewan ko sa'yo, sa tanong mo naman, hindi ko pa alam eh, pero ayokong mawalay sa mga bata kahit isang segundo, saad nga ni Sofia. Napatango na nga lamang si Daniel. Balak sana niyang doon na nga lamang sa lungsod mag-aral ang mga bata dahil sementado ang daan at hindi delikadong umuwi.
Ihahatid sundo na lang naman niya ang mga ito pero ayaw naman niyang kontrahin ang anumang kagustuhan ng isang ina dahil baka mag-away pa nga silang dalawa. Susuportahan na nga lamang nito ang desisyon ng babae at ng kanyang mga anak. Samantalang si Sofia naman, tuwang-tuwa kung gaano kasaya ang mga anak na kasama ang Henry nila. Ilang buwan na rin magmula nang tumira dito si Daniel at ginawa naman nito ang lahat para sa mga anak nila, bumawi talaga ito hindi lang sa mga anak kundi pati kay Sofia. Salaitan sila ng pag-alaga dito at paghahatid nga sa eskwela. Nakadungaw nga ngayon si Sofia sa bintana habang naglalaro ang mga ito sa labas ng bahay. Nagbibiyak kasi ng kahoy si Daniel para panggatong nga nila kaya nga nang matapos ay nakipaglaro nga ito sa triplets. Naghahabulan habang nagtatawanan sila kaya si Sofia naman, nakatingin at tawa ng tawa. Masyadong close na nga silang dalawa sa isa't isa at hindi na nga siya inis sa lalaki dahil kahit anong gawin niyang hindi pagkausap kay Daniel, ito ang nagkukusang lumapit sa kanya at lambingin siya kaya wala na nga siyang magagawa kundi ang maging maganda ang pakikitungo rito. Sa mga sumunod nga na araw ay galing ng umahan si Sofia at tutulungan niya si Nathan at ang Henry niya sa pagtatanim ng palay kaya hapon na nga siya nakauwi. Nagtaka naman siya kung bakit hindi niya nadatnan ang mag-ama sa bahay at hindi niya alam kung saan nagpunta ang mga ito. Nagsimula nang ang kabahan si Sofia. Alam niyang hindi kabisado ni Daniel ang buong kabukiran kaya posibleng mawala ang mga ito. Bakit hindi naman kasi nagsasabi na aalis pala? Hindi na sana siya pumunta sa umahan kanina at nasamahan na lamang ang mga ito o di kaya umalis na ang lalaki isinama ang mga bata at hindi na babalik pa. Kaya biglang nakaramdam ng takot si Sofia. Nakauwi na lang ang Henry niya at kapatid pero wala pa rin ang apat. Naghapunan na lang sila at naunang nagpahinga ang matanda pati si Nathan. Hindi pa rin umuuwi ang mga ito nang marinig ang boses ng mga anak na nag-uusap. Agad na lumabas nga ng bahay si Sofia at hinarap ang mga ito sa apat ang malakas niyang sampal sa pisngi ni Daniel. Nashock nga ang lalaki habang nakatingin sa kanya at napasinghap naman ang triplets sa ginawa ni Sofia. Hoy, wala kang karapatan na dalhin ang mga bata na hindi nagpapalam sa akin. Hindi kaya okay na ako na nandito ka ay magdedesisyon ka na lang sa sarili mo. Takot ako na baka may nangyari na namang masama sa kanila o baka mamaya kinuha mo na ang mga anak ko, sabi nga ni Sofia na nagpupuyos nga ang galit habang nakatingin sa lalaki. Henry nila ako Sofia, tapos hindi mo ako pagkakatiwalaan. Sa tingin mo ba ipapahamak ko ang mga anak ko? Sagot nga ni Daniel at napapailing. Huwag ka nang gumawa ng rason Daniel dahil kahit sa ang anggulo nating tignan nagkamali ka. Saka kung hindi mo sila naimpluwensyahan ay hindi magiging ganyan ang mga batang yan. Kung hindi ka nila nakilala ay hindi magiging ganito ang takbo ng buhay nila at tahimik ang lahat dahil sanay naman silang wala ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka namin kailangan, saad nga ni Sofia. So sinasabi mo bang bad influence ako sa mga anak ko? Kasalanan mo din naman dahil hindi sila lumaki na kasama ako dahil itinago mo sila sa akin, sagot nga ni Daniel at umalis sa harapan niya. Napansin niyang sumunod din ang tatlong bata sa Henry ng mga ito at naiwan nga siyang mag-isa sa labas ng bahay. Nang nasa loob na nga siya ay natulog na agad ang mga bata dahil busog daw ang mga ito at ramdam ni Sofia na hindi masaya ang mga anak sa pagsampal niya kay Daniel dahil walang balak ang mga ito na kausapin siya, mukhang nagtampo ata. Lumalalim ang gabi at hindi nga pumasok si Daniel sa kwarto nila kasama ang triplets at hindi alam ni Sofia kung saan natutulog ang lalaki. Kinabukasan paggising niya ay wala ng tao sa buong bahay. Pumasok na ang mga bata sa eskwela at nasa umahan naman yata ang Henry niya at kapatid. Nang bandang hapon kumunat ang kanyang noon ang makita si Nathan. Napansin nga niyang sumando sa mga anak sa paaralan parang walang gana ang tatlo habang pumapasok nga sa loob ng bahay parang hindi nga siya nakita ng mga ito nang madaanan nga siya sa sala dahil hindi man lamang nagmano sa kanya at hindi humalik sa kanyang pisngi. Baka pagod lang sa eskwela, yun nga ang naisip niya. Kumunat naman ang noon niya nang hindi pa rin umuwi si Daniel, baka kasama ito ng Henry niya sa umahan. Pero pag-uwi ng Henry niya ay nakita nga niyang mag-isa lamang ito. Nang maghapunan sila ay sobrang tahimik na ng pagkainan parang walang ganang kumain ang mga anak niya ang tamlay ng mukha ng mga ito na para bang may problema pero wala namang lagnat ng damhin nga niyang noon ang tatlo. Nagkatingin na naman silang dalawa ng Henry niya nang tumayo ito at lumabas ng kusina. Anong nangyari sa mga toto Nathan? Tanong ni Sofia.
Nalungkot sila dahil mula ngayon ako nang maghahatid sa kanila sa eskwela saka umalis na si Kuya Daniel at hindi na babalik pa rito, sagot nga ni Nathan. Bigla namang nakaramdam ng kung ano si Sofia. Pero galit lang naman siya kagabi at sa sobrang pag-aalala ay nasabi nga niyang masasakit na salita pero hindi ibig sabihin nun na pinapalayas niya ito. Kaya pala masama ang timpla ng mga anak niya. Ganon talaga, hindi naman lahat ng oras stay ang tao sa buhay natin. Sabi pa nga ni Sofia at nagumpisa na nga lamang kumain talaga. Nanay, o baka naman dahil sa pagsampal mo kay Henry at pagsasabi ng hindi maganda kaya siya umalis ngayon, masaya ka na po ba sa ginawa mo? Nakikita ko kasi na mas gusto mong hindi namin siya makasama kaya ka ganyan sambit pa nga ni Jerry sa kanya. Jerry, huwag kang magsalita ng ganyan, nanay mo ako, kahit anong mangyari ako lang ang karamay niyo, sagot ni Sofia. Mabait naman po si Henry, ano bang ikinagalit mo sa kanya dahil lang doon sa pag-uwi namin ng gabi hindi mo nga alam kung saan kami galing naiiling nga na saad ni Lucas. Napansin niyang hindi niya magawang tignan si Noah at nauna itong lumabas ang kusina sumunod ang dalawang kapatid na iwan silang dalawa ni Nathan sa loob ng kusina. Kasalanan mo din kasi ate, hindi ka kasi nagtanong, basta ka na lang sumugod para mo na ring sinabing wala siyang kwentang ama. Ikaw lang naman itong sinulo ang responsibilidad sa mga bata kung sa umpisa pa lang ng pagbubuntis mo dapat sinabi mo na, o kaya hinahanap mo siya. Mabait naman si Kuya Daniel, ikaw lang naman ang naghahanap ng gulo, sambit ni Nathan. Teka lang ha, sino bang kapatid mo sa aming dalawa ha at kanino ko kumakampi? Tanong ni Sofia at sinaman ang tingin ng kapatid. Syempre doon sa tama alangan namang saw ay mali ka naman talaga, napangiwi si Sofia. Saan ba kasi sila galing noon? Sa eskwelahan may garden ang kasi na pinapagawa ng guro sa mga bata, pero kailangan yung Henry ang magbubungkal ng lupa at alalahanin mo grads yun ng mga bata, kaya sila natagalan dahil sobrang taas ng damo at nilagyan agad ng tanim na gulay pagkatapos dahil may checking sa susunod na buwan, sagot nga ni Nathan at lumabas ng kusina. Hindi na mix si Sofia, napakagatlabi nga siya at napabuntong hininga. Sa mga sumunod na araw hinintay nga niya ang pagbabalik ni Daniel pero dismayado siya dahil wala nga itong balak magpakita ata sa kanila. Nagkamali si Sofia at aminado naman siya tungkol doon at nagsisisi na nga siyang nagawa habang tumatagal. Umabot ng buwan at saka naman niya na-realize na kailangan niya pala si Daniel, kailangan niya ito sa buhay niya at hindi lang basta kailangan, nami-miss niya. Mas napagtanto niyang mahal na mahal pa rin niya ang ama ng kanyang mga anak, gayong hindi na nga niya ito nakikita at nakakasama at ang samahan nilang mag-ina ngayon ay parang nagkaroon ng lamit. Ilang buwan ang nakalipas ay paparating na nga ang graduation ng mga bata at alam niya na dapat nandoon si Daniel pero hindi naman pwedeng siya ang pupunta doon sa bahay nito at hilingin na bumalik nga sa kanila. Nahihiya nga ito sa kanyang nagawa at sa kanyang mga naisumbat. Isang araw nasa labas nga siya ng bahay nagsasampay ng mga nilalabhan niyang mga damit nang lapitan nga siya ng kanyang Henry. Tay, may kailangan ka? Tanong nga ni Sofia. Nag-iiyakan ng mga bata dahil malapit na ang kanilang graduation pero hindi pa rin bumabalik ang Henry nila, sagot ng Henry niya. Hayaan mo na tay, napakagatlabi na nga lamang si Sofia. Ano ka ba, hindi mo ba nakikita masaya ang mga anak mo kapag kasama nila ang Henry nila, pati ba naman yun ipagkakait mo sa kanila? Napakagatlabi na nga lamang si Sofia dahil nataman nga siya sa sinabi ng Henry. Hindi niya kasi naisip ang kahihinat ng lahat. Araw na nga ng graduation, maaga palang gumayak na nga silang apat bago pa nga sila mahuli ng graduation march na nga. Napapansin nga ni Sofia na palingga-lingga sa buong paligid ang triplets na parang may hinahanap. Naglalakad sila papunta sa kanilang upuan at parang hindi masaya ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ay pictorial na nga ng mga bata pero naupo lang ang mga anak niya na parang wala sa sarili habang siya naman ay nasa malayo lang habang nakatanaw sa mga ito. Maya-maya lang napakunot ang noon ni Sofia. Napansin niyang may sosyal na babaeng lumapit sa mga anak niya at yamakap sa mga ito. May dala nga itong malalaking regalo at napansin naman niyang tuwang-tuwa ang triplets. Lalapitan na nga sana niya ang mga bata nang bigla siyang napahinto nang naglakad palapit si Daniel. At sobrang lapad ng ngiti nito habang nakatingin sa mga anak. Sobrang saya naman ng tatlo nang makita ang Henry nila. Agad nagyakapan at may iyakan pang nagaganap. Siya naman ay nakangiti habang nakatingin sa mga ito. Tatalikod na nga sana siya nang may isang kamay ang humawak sa bewang niya. Bigla siyang humarap at nakita si Daniel na sobrang lapad ng pagkakangiti sa kanya. Hindi ka ba masaya na nakagraduate na ang mga anak natin? Tanong nga ni Daniel. Parang hindi naman ito galit sa kanya o baka nakalimutan na nga nito ang pinag-awayan nila. Syempre masaya,
Pero malungkot ako dahil umalis ka, sagot nga ni Sofia na tila nahihiya pa nga. Nang pagtingin nga niya sa gawin ng anak, kumaway sa kanyang babae. Si Emily pala ito, na kapatid ni Daniel. Ang triplets naman ay tumatakbong nakangiti palapit sa kanila at niyakap siya ng mahigpit. Pakali pa ang ilang minuto, nagpictorial na nga muna silang 5, at si Emily ang tagakuha. Mabait naman ang babae, alam niyang magkakasundo nga silang dalawa. Pagkatapos nga ng graduation, nagkaroon nga ng salo-salo. Pagkatapos nga noon ay sa Emily nga pati si Henry niya at si Nathan, kasama nga ang triplets, gumala nga sa lungsod.